Maulang umaga nga pala sa inyo mga ka-virtual kumare. Kakagising pa nga lang namin dyan at itong ang bunso ko ni si Zakia ay parang hindi naman maganda yung gising. Yun pala, nainggit na naman sa kuya niya kasi yung kuya niya ay may hawak ng bote ng milk kaya siya ay nanghihingi na rin ng milk. Ito lang naman yung routine namin sa araw-araw naming pagsasama. Kaya nga tumayo na rin ako agad dyan para nga maasikaso ko na sila. Hay, buhay nanay nga talaga. Sa apat na sulok lang talaga umiikot yung buhay natin. Bakit kaya hindi ako tinatanong ng mga tao sa paligid ko kung hindi ba ako naboboring or kung may gusto akong ibang gawin sa buhay ko? Syempre hindi naman habang buhay dito lang umiikot yung buhay ko. Syempre tayong mga nanay may mga pangarap din para sa sarili. Na hindi porket nagkaanak ka ay tumigil na nga yung mga pangarap mo. Ay nako, ang dami kong ang drama sa buhay na tanging sarili ko lang talaga yung nakakaalam. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Inassemble ko na nga pala itong binigay na syurak ng aking biyanan. Sa tuwing talaga may ginagawa ako, hindi talaga pwedeng hindi mangulit itong dalawang anak ko. Diyos ko, subok na subok talaga yung pasensya ko sa araw-araw na nagdaan. Alam nyo ba, tuwing napapagalitan ko yan ng matindi yung mga anak ko, grabe ako usugin ng konsensya ko bago ako matulog sa gabi. Hindi ko talaga mapipikit yung mata ko para makatulog hanggat hindi ako nakakapag-sorry sa kanila. Grabe yung guilt ng pagiging nanay Pero feeling ko hindi lang guilt yon dahil din yun sa laki ng pagmamahal ng isang nanay sa mga anak niya. Kaya minsan kung marinig nyo man akong nagmura o sumigaw, pasensya na, tao lang talaga ako. Pero alam ko sa sarili ko na sa bawat pagkakamali ko nga ay natututo talaga ako lalo na sa pag-aalaga ng mga anak ko. Diyos ko, masama man ako sa paningin nyo pero alam ng Diyos kung gaano ko kamahal yung mga anak ko. Pero bago nga tayo mag-iyakan dito ay ilalagay ko na rin pala yung link dyan sa comment section kung saan pwede bilhin yung ganitong syurak. Mga mare, napaka-usable talaga ng syurak na to. Pero na rin kasi siyang kasamang cover para sa mga alikabok. Kung pwede nyo nga siyang lagayan ng sapatos ay pwede nyo rin siyang gawing lagayan ng mga damit pambata. Napaka-sturdy niya nga rin kahit marami ka pang ilagay. Washable na nga rin pala yung cover niya kaya highly recommended talaga itong product na to. Isa talaga to kasi sa mga gamit na kailangan ko. Medyo napapadalas kasi yung order ko ng mga sapatos, tsinelas at sandal nga sa mga anak ko. Lalo na kapag online, ang daming mura. Habang nag-a-assemble nga ako dyan ay talagang minamadali ko na naman yung ginagawa ko. Kasi may dalawang bata na namang mabait na nagkukulit sa gilid ko. Isa rin ba to sa mga stress reliever nyo kapag nagkakaroon kayo ng mga bagong gamit sa bahay? Well, syempre ako yes. Alam ko tayong mga nanay, isa sa mga nagpapalibang sa atin ay yung mag-ayos nga at maglinis. Alam mo yung tipong uulitin mo lang yung mga pwesto ng gamit, parang ang laki na ng tuwa mo. O diba, ang babaw lang talaga ng kaligayahan ng mga nanay. At eto na nga, nilagay ko na nga rin yung cover ng syurak at meron pala yung dalawang pocket sa gilid niya. Pwede nyo nga pala siyang i-roll para nga makita nyo agad yung mga hinahanap nyo. At pwede namang hindi para safe talaga sa alikabok. Dito ko na nga rin pala siya pinesto kasi swak na swak talaga yung sukat niya. At para na rin matakpan nga itong semento na hindi natapos. 8 layers na nga lang din pala yung ginamit ko dyan kasi konti lang naman yung paglalagyan ko. And here's the actual product. Napakaganda at napaka-organized niya nga talagang tignan. Ang lakas niya nga rin pala maka-aesthetic. Hanggang dito na nga lang pala yung video na to. Salamat sa pagtanaw. Babu!